uli. Tapos ng merienda, tanghalian. Tapos ng tanghalian, merienda na naman. Tapos ng merienda, hapunan. Dinner. Yeah. Tapos ng hapunan, midnight. Magkaka-midnight snacks pa. O ilang beses na tayong kumain, di ba? So, pero ang tanong ay, napakain ba natin yung ating kaluluwa? Amen. At alam natin, Brother Jerry, napakahalaga nun, no? Pwede tayong maging physically fit, but malnourished spiritually. Dahil nga, hindi natin napifeed yung ating spiritual or yung ating soul na walang ibang pagkain kundi ang salita ng Diyos. At kasama dyan, of course, yung ating pakikinabang ng katawan at dugo ng Panginoon. Kasi hindi yan lang for physical food ang Eucharistia, kundi yan ay spiritual food. No? Para manorish yung ating soul, spirit, no, yung ating kaluluwa at espiritu, na kung saan ay inihahanda nga nito hindi lamang yung ating tibay at tatag, spiritual sa buhay na ito, kundi for eternal ang benefits ng banal na katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Amen. Kasi nga tinutukoy natin na ang katawan at dugo ni Kristo ay tunay na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Spiritual talaga ang pagtanggap natin. Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tunay na pagkain at inumin, magkakaroon tayo ng tunay na kabusugan, hindi sa physical aspect, no, kundi yung spiritual aspect natin. Kaya nga sa mga simbahan ng ating mga churches, mayroong daily mass. May daily mass. Mapapalad nga, Brother Irving, katulad na banggit mo kahapon, kayo ay malapit sa simbahan. No, napakapalad ng mga taong ganyan kasi makaka-attend sila ng daily masses. Kumbaga, yung daily bread, no, talagang mapapractice. Hindi na mapapractice, talagang religiously ay tatanggapin si Kristo bilang pagkain ng kaluluwa. Kaya lang minsan ang mahirap, Brother Jerry, ay minsan yung bahay mo katapat na ng pinto ng simbahan, hindi ka pa nakakapasok, no? At hindi tayo nakikiisa sa ating banal na misa. Yun yung nakakalungkot, no? Yung malalayo na nasa bukid-bukid ay oo, di ba, nakakapunta, pero yung katapat mismo ng simbahan ay hindi nakakaisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Minsan nga parang napapansin ko yung mga malalapit sa simbahan, hindi lahat no? Hindi lahat, hindi lahat, no? May napapansin ako na minsan dahil malapit naririnig nila yung celebration ng banal na misa, naisip ko lang siguro lalabas na lang yung iba kapag yung mamumudyo. So, yun po, napakahalaga, Brother Jerry, nung ating pagtanggap at pagkiyos. At alam nyo, ay yan po ay napakalaking bagay sa buhay natin. Na tayo ay laging connected sa Panginoon, sa Kanyang salita, at sa mismong Kanyang katawan at dugo na ibinibigay sa atin. Amen. Kasi yung ating pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, pag kinain natin yun, no, kung magiging bahagi tayo mismo ng katawan at dugo ni Kristo. So, nagkakaroon ng unification. So, kapag tinanggap natin siya, kinain natin siya, nagiging tayo ay parte ng kanyang katawan. Kaya nga may kanta, di ba, na isang katawan. Amen. Ano yung kanta nga? Tayo isang katawan. Ayan. Yun ba yan? Ayan. Sabi nga, Brother Jerry ni Saint Augustine, ang ganda na sinabi niya. Sabi niya rito, sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, dapat maging Kristo tayo, dapat maging Eucharistia tayo. So, hindi lamang magiging bahagi, kundi we become what we eat. Na may kasabihan nga tayo si Brother Jerry, what you eat is what you are. Okay. Pag kumain ka ng baboy, na? Yan. Ibig sabihin, hindi ka tatanda. Forever young ka. Kung ayaw mo daw tumanda,
Yan, laging kumain ka ng lechon. Lechon. Bakit? Kasi Forever young. mamamatay ka ng I got maaga you. Amen. At alam mo, Brother Jerry, about food, no nga, no? Yeah. So what you eat is what you are, what you become. Malaking bahagi sa buhay ng tao ngayon yung pag-iksi ng buhay. Yes. Because of what we eat, what we drink. No, may mga bata pa ngayon, mga bata pa lang ngayon, may nagda-dialysis na. Kaya magandang bigyan natin ng pansin yan, Brother Irvin, for the benefits of all listeners this morning, na yung magandang punto na what we eat, what we are. So, ngayon, talaga dapat maging maingat tayo. Maraming nagtataka na ako po, nagulat sa akin, kahit siguro ikaw, napansin mo na talagang nag-lose ako, na talaga ako ng husto, pumayat ako ngayon ng husto, no? Kasi nagkaroon ako ng pagda-diet na kaya lang kagabi nung kasama kita, kasi dinala mo ako doon sa Sisig Point na napakain ako ng 2 rice. Parang na-break yung record, nag 2 rice ako. Sayang yung only rice. Pero actually naglo-low carbs na ako No, kasi nga yung prinsipyo na kung ano yung kinakain natin, yun yung magiging buhay natin. Yun yung magiging tayo kung ano yung kinakain natin. Kaya kung kumakain tayo ng mga unhealthy food, kahit pa sabihin natin gaano karami yung kainin natin, kahit pa sabihin natin masarap ang mga pagkain na yan, pero unhealthy food, ito yung isang prinsipyo na hindi lahat ng masarap sa panlasa ay maganda ang dulot sa ating katawan. At alam mo, Brother Jerry, sabi nga po nila, our generation today is yung mga bata, lalo na yung mga bata, ang generation ngayon is yung delicious generation. Hindi na nutritious. Hindi nutritious. No? Kaya pag ang bata, hinayinan mo ng talbos ng kamote, anong sabi niyan? Walang ulam. Hindi ulam sa kanila. Diba? Pero pag binigyan mo sila ng noodles, diba? So, active sila. Kaya, what we eat is what we become, what we are, ay napakahalaga po nun. Spiritually and physically, Brother Jerry. Kasi kung araw-araw ay kumakain nga yung ating physical body, kailangan natin yon, yung mga nutritious food talaga, in order for us to survive at magawa natin yung ating mga aktibidades sa bawat araw, of course. Pero kailangan din ng ating spiritual na katauhan, no, yung atin pong pagkain na katulad nga po ng pinag-uusapan natin na katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya kapag tumanggap tayo ng katawan at dugo ni Kristo, yung binasa mo na statement, no, na kumbaga nandun, tayo ay magiging Kristo. O magiging Kristo. Kasi nga, ganito yun, no? Yung sinasabi na, kung ano man ang sitwasyon ng ating buhay, once we receive Christ, pag tinanggap natin ang ating Panginoon sa Eucharistia, magiging Kristo tayo. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan nun ay nagpapanibago ng ating buhay. Ang tawag dyan, Brother Jerry, habang nagpa-partake tayo, nakikinabang tayo ng katawan at dugo ni Kristo, dapat natatransform tayo into His image. Amen. Into His likeness. At habang nagpa-partake nga tayo, nakikinabang tayo doon, tayo ay tinatawag na followers of Christ. Diba? At alam mo, Brother Jerry, isa sa kahulugan ng salitang followers is imitation. Imitation. So kung imitation, ibig sabihin, nagiging kagaya ka nung sinusundan mo. So, meaning to say, habang tayo ay nakikinabang, nakikiisa, nakakasama si Lord, so, nakikita, nahahayag sa atin kung sino si Jesus. Amen. No, nandoon yung kapangyarihan na siyempre, hindi naman tayo tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo kung wala tayong pananampalataya. No po? Kasi ang pagtanggap doon, dapat natin, ang character natin ay yung we believe that totoong siya
At totoong katawan at dugo ni Kristo yung ating tinatanggap. Pero may mga tumatanggap na we don't know kung sino, pero ang sabi doon, pag tumanggap tayo na hindi buo yung ating pananalig at pananampalataya, na yung tinatanggap natin sa banal na Eucharistia ay totoong si Kristo, tumatanggap tayo ng kahatulan. Yan ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. So ngayon, kaya kailangan, pag tinanggap natin si Kristo, buo yung ating pananampalatayang siya yung ating tinatanggap. At kapag siya yung ating tinanggap, kumbaga, yung sinasabi na nagiging followers tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung sino yung ating sinusundan, yun yung magiging katulad natin. Yun yung ginagaya natin. Amen. Ano po? So, ganun katulad ng mga kabataan ng generation ngayon. Yes. Diba? Usong-uso yung mga media platform, naghahanap sila ng mga followers nila, no? Yung mga generation ngayon, kung kani-kaninong follower, ako may followers ako, ilan lang ba yung followers ko? Hindi naman ako lumalago. Yung BTS. Oo, ng mga bata. So, mapapansin mo, minsan hindi mo na alam kung Pilipino pa or Koreano na eh. Kasi yung kanilang outlook, 'di ba? Yung kanilang kilos, 'di ba? At mga galawan talagang makikita mo na ano ba 'to, Pilipino pa ba 'to o in terms of dun sa kanilang pananamit. So yun ay makikita natin, Brother Jerry, na kung sino yung pina-follow mo, yun yung makikita sa iyo. So meaning to say, kung tayo ay followers of Jesus at tayo'y nakikinabang sa kanyang katawan at dugo, dapat ang nakikita sa atin, nahayag sa atin ay ang image ni Lord. Amen. No po? Amen. Kaya sa atin pong mga listeners na nandito dyan, no po, na nakikinig ngayon, tingnan nyo po yung inyong katabi. Amen. Amen. Paano ba natin tinitingnan? Ano bang nakikita natin? Sino ba nakikita natin sa ating sa inyong asawa, no? Sa inyong mga kapatid, sa ating mga kapwa-kapatiran. No? Kaya ang sarap, Brother Jerry, na naririnig, halimbawa may nag-uusap, tapos sinasabi nila na, alam mo, nakikita ko sa taong yan, nararamdaman ko sa taong yan, ang Panginoon. Amen. Amen. So may isang kwento akong naalala, Brother Jerry, isang Christmas rush daw, no? May isang nanay na nagtitinda doon sa bangkita. So dahil Christmas, alam nyo, tao come and go. Diba? Nagmamadali na. So ngayon, yung table na kanyang pinagtitindahan, nasagi at na tumaob. So yung kanyang mga paninda ay sumambulat, ibig nangalat. So even yung nakasagi, walang pakialam, tuloy-tuloy lang na parang walang nangyari. Then yung mga tao come and go habang inaayos nung matanda yung ni Lola, yung kanyang paninda, walang tumutulong. But suddenly, may isang mama na nag-stop over. So tumigil siya, tinulungan si nanay, at naayos. No? So ngayon, nung aalis na yung mama, tinawag siya ni Lola, sabi niya, wait sir. So akala niya bibigyan siya ng something. Then sabi niya, why po? Sabi niya ganun. Then sabi ng matanda, are you Christ? Diba? Ikaw ba si Kristo? So parang napakasimple nung ginawa nung mama, nung lalaki. Pero naramdaman ng matanda, si Jesus. Amen. Diba? Very touchable naman. Amen. Diba? Parang napakalaking mensahe sa akin noon ngayon. Pag sinabi, may ginawa kang maliit na bagay na tapos ang nakikilala, ang nakikita sa iyo si ay Lord, ang ating Panginoon. Amen. No? So ang galing na appreciation ng taong iyon, no? Even sa atin na pero sometimes kasi parang kaya touch ako yung gano'n na minsan may mga taong they are trying their best to do good but hindi nakikita. No, hindi nakikita ng mga tao na kaya nagagawa ng taong yun ang ganung bagay
ay dahil si Kristo ay sumasa Kanya. Pero sa ganung punto at side naman, okay lang. Basta sa atin, once we partake Christ, once we eat Christ, no, nandun yung manifestation. No, nandun yung manifestation. Yun nga yung Brother Jerry, yung maganda, yung naririnig na nararamdaman ko, nakikita ko si Lord. Ang mahirap nun yung naririnig mo, alam mo, damang-dama ko sa taong yan si Satan. Di ba? Tapos, ang masaklap doon, nagpo-partake tayo ng body of Christ. Di ba? Tapos, hindi nararamdaman, hindi nakikita sa atin si Lord. So, yun yung malaking insult kay Lord, di ba? At sa atin pagiging Kristiyano. Kaya, sa patuloy nating pakikinabang, Brother Jerry, yun yung napakalaking challenge. Di ba? Na dapat talaga natatransform tayo into the image of Jesus. Amen. Even and simple. Kaya nga sabi ni Mother Teresa, katulad ng simpleng ginawa ng mama, sabi ni Mother Teresa ito, all of us, we cannot do great things. Yung pag pinatungan mo ng kamay, gumagaling. Pag sinabi mong stop ang ulan, nag-stop. Great yun eh. Diba? Sabi niya, hindi lahat tayo makagawira yun eh. Yung gift of faith, gift of miracles. Pero anong sabi niya? But all of us, we can do small things with great love. At yung small things na yun, na may malaking pag-ibig, yun yung nararamdaman. Hindi mo kailangan malaking bagay, pero hindi nararamdaman. Pero ano yung challenge lang doon? Na kahit maliliit lang, na punong-puno ng pagmamahal, yun yung image ni Lord eh. Alam mo, naalala ko bigla yung sinabi na ibigay ko man ang buong buhay ko. Yan, sa 1 Corinthians din. Na kung wala naman akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Pero yung isang pinakamaliit na bagay, because we receive Christ, no, tinanggap natin ang Panginoon, dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ginawa niya yon to offer Himself, no, because of His love sa ating lahat. Ay kapag kahit anong pinakamaliit na bagay, dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, dahil tayo ay nagiging follower of Christ because tinatanggap natin siya sa katawan at dugo sa banal na misa, nagiging kawangis, kalarawan tayo ng ating Panginoon. Alam mo kasi ang mundo, ang hinahanap nila ay yung mga, like for example, kapag nagbigay ka sa lansangan ng isang pandesal lang, ipamimigay mo, baka hindi malaking bagay eh. Baka hindi ganun kalaki yung appreciation. Diba? Kasi parang hinahanap, pandesal lang yan, isang pandesal lang yan. Parang ganun, no? Pero, kung nagbigay ka nga ng isang, halimbawa, isang kabang bigas, pero, yung ano ba yung may mga tawag community pantry yan eh, nung itong nakaraan, ang nauso yan yung mga community pantry. Gumawa ka nga ng isang programang ganun, pero ang hinahanap mo ay popularity. Motibo. Yung motibo. Hindi out of love because you want to help them. Because ang hinahanap mo yung popularity mo dahil mayroon kang gustong mag-gain through that things, no, in return. Pero kapag gumawa ka, kahit isang pandesal lang yung iabot mo, out of love, because Christ is in you, yun yung, alam niyo, talagang matatouch yung buhay ng tao na binibigyan mo. Ako, dahil, of course, siyempre, pinagpala ako ng kahit paano na mayroon akong sasakyan. Kaya lahat ng ipinapauwi, naiuwi mo. Naiuwi ko. Pero alam mo yun, brother, to appreciate them because that is a blessing of God out of their love. Kahit napakasimple lang sa tingin mo. Lalo na tayo na mga provincial preacher na kapag magbibigay sila ng harvest ng kanilang doon sa kanilang bukid. Saging, alam mo ba? Ang dami kong tinatanggap na saging every week. Masarap na yan, na merienda. Oo, pero alam mo pa doon, yung tinatanggap ko yon. Pero to appreciate the blessing from them, na yun yung kasi yung kanilang out of their love na kailangan nating tanggapin. Pero hindi ko yon totally na talagang makukonsume. Pero alam mo,
pag may nabibigyan ako, kasi pinamimigay ko rin yun. Kung sa may, pinamimigay ko rin yun, kasi may sasakyan naman ako, pinamimigay ko. Nagugulat sila. Pag binigyan mo, pag inabutan mo, na magugulat talaga sila. Yung pagkamangha. Lalo-lalo na yung mga walang-wala. Oo. Alam mo yung pagkamangha na hindi mo sila makapagsalita. Lalo't hindi mo kilala, no? Oo. Hindi ka kilala. Tapos inabutan mo, biglaan. Because you feel, no? Na kailangan what niya yun. they needs. Yung kung ano yung kailangan nila. Alam mo, mararamdaman mo yung pagtingin nila sa'yo, na talagang hindi katulad, hindi mo nga lang maririnig yung katulad ng sinabing, "Are you Christ?" Pero you feel that they are. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. Na natitingala sila sa langit. Mga simpleng bagay. Alam niyo, napakasarap damhin ng mga ganon. No, because we receive Christ, we become the image and likeness of our Lord Jesus. Kaya yan yung malaking challenge, Brother Jerry, sa atin, na mga Kristiyano, lalo-lalo na sa atin, na mga naglilingkod kay Lord, na yun, yung sa ating pakikinabang ng katawan at dugo ni Lord, hindi lang basta pagtanggap, kundi ang malaking challenge ay yung makatulad tayo ng Panginoon in His image and likeness, at maramdaman nga tayo ng ating kapwa, maramdaman nila si Lord sa buhay natin. Yun yun yung pinakaisin. At yung benefits nga, di ba, ng Eucharistia, eternal life. Eternal life. So, paano natin makakamtan yung eternal life kung hindi tayo matatransform into His image? At ano yung pinaka-image, Brother Jerry? Holiness. Amen. Hindi madaling magpakabalan. Of course. Pero yun talaga yung hatid. Yun yung hatid ng katawan ni Jesus. Hindi nga madaling magpakabalan. Pero katulad yung pinupunto natin, once we receive Christ in the Holy Eucharist, we become Christ. Amen. Yung kapangyarihan nun. Kumbaga nga, yung sinabi ko kanina, from the ordinary form of bread and wine, during consecration, nagkakaroon ng transubstantiation. So ngayon, tayo, once we receive Christ and we believe Him, na siya mismo yung katawan at dugo ni Kristo yung tinatanggap natin, nagkakaroon din ng transformation within sa ating pagkatao. At ang bunga nun, yung holiness. Amen. Yun yung bunga. Kaya dapat yung ating treatment to receive the body and blood of our Lord Jesus Christ, hindi routinary, hindi practices, hindi yung usual na lagi, routine naman, tumatanggap talaga ako ng katawan at dugo ni Kristo, every masses, I attend the mass, tumatanggap ako niya. Hindi dapat ganun ka-casual, no? Hindi ganun ka-casual. Mayroon ako nakikita minsan na basta na lang tatanggapin, na basta parang ganun, very casual. Pero sa atin, as we Catholics talaga, ganun kataas yung ating pananaw, ganun yung kataas yung ating respeto, pananalig natin, na yung tinanggap natin mismo ay si Kristo. And once we receive Him talaga, ito na lang yung example na practically, nung tinanggap natin si Kristo, tayo bilang disciple, napakalaki ng pagbabago. Diba? Kaya nga, Brother Jerry, mapapansin natin, di ba, bago tayo tumanggap, and after we receive the Eucharist, may prayer. Amen. Nagpipray tayo. At pagkatapos na nating tanggapin, ang magandang prayer ay hindi lang, Lord, pagalingin mo ako. Amen. Lord, palakasin mo ako. Lord, patatagin mo ako. Hindi lang yun Dapat ang magandang prayer natin, Lord, nawa sa pagtanggap ko sa iyo ay makatulad mo talaga ako. Mayroon akong isang naaalala, may ibang pari na binabanggit nila to pero hindi lahat. Yung kapag malapit na tayong tumanggap na the body and blood of Christ, diba? Tapos, mayroon doon habang tayo nakaluhod and then, kasi going through na, papunta sa pag-receive ng katawan ng Kristo, mayroon doong prayer na maiksi lang.
yung ipagsanggalang nawa ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Mayroon dong maliit na prayer na binabanggit. May ibang pari na vocal binabanggit yun. Mayroon namang iba na hindi natin naririnig yun. No, pero yun din yung lagi kong pinipray before na tumanggap din ako nun, na ipagsanggalang nawa ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang. So anong ibig sabihin ngayon nung salitang yun, Brother Jerry, yung prayer na yun, ipagsanggalang mo ako hanggang sa buhay na walang. Ibig sabihin nun ay talagang maingatan tayo ng Panginoon sa pagkakasala at marating natin yung holiness. Amen. Dahil yun talaga yung pinaka-goal natin eh. Sabi nga nung isang priest na narinig ko, Brother Jerry, our aim is heaven. Yes. And everything is useless if we cannot go to heaven. Amen. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan, kung hindi natin mararating ang langit, ang lahat ng bagay ay baliwala. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Yun nga yung katulad ng binanggit ko kanina. Makamtan man natin ang buong daigdig. Kung ang kapalit naman ito ay ang ating buhay, walang kabuluhan. Kaya nga sabi Brother Jerry ng mga ngaral, di ba? Isang matalinong hari, si Solomon. Life is like chasing in the wind. Ang buhay ay tulad ng paghahabol sa hangin. Di ba? Naranasan mo na bang habulin ang hangin? Tingnan mo kung saan ka makarating, di ba? Anong ibig sabihin nun? Lahat ng hinahawakan at hawak natin sa buhay na ito, at the end of the day, hangin ang hawak natin. At ano yung mahalaga? Hindi yung nahawakan ng ating kamay, kundi yung iniingatan ng ating puso. Amen. Amen. Biglang naalala ko yun. Please be careful with my Amen. At ano yung iniingatan ng ating puso? Yung pag-ibig. Amen. Yung kalinisan. At yan yung magdadala sa atin sa eternal life na dapat bunga ng ating pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Kasi hindi karapat-dapat tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo ang taong talagang namumuhay sa... So ngayon, kaya towards holiness, no, yung ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya nga nauuna na sa Seventh Sacrament yung confession. Confession. Nauuna yung confession. Oo. So we need to confess all our sins. Kaya nga from the very start ng Eucharistic celebration, nandiyan yung pagko-confess, no? To Almighty God. No? Opo. So ngayon na para Paghahanda, maihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yun nga, Brother Jerry, yun yung pangako ni Lord sa atin is eternal life sa pagtanggap natin. So, hindi lamang kagalingan sa karamdaman natin ngayon, hindi lang kalakasan, kundi ang pinakamahalaga nga doon. Kasi hanggang kailan pa ba tayo dito sa mundo? Diba? So, ang buhay natin, sabi ng Bible, life is so short. Diba? At ang dapat pinaghahandaan talaga natin is yung for eternal life, lalo-lalo